Tara, umin tayo ng isang inumin. Sige, sige, tara na, tara na. Hanggang hindi tayo lasing, hindi tayo uwi. Ngayon ay kaarawan ni Ginoong Shen. Maglalaro tayo ng isang laro. Sige, laro tayo, sige, sige. Totoo o matuwid na hamon. Sino man ang tinuturo ng bote, siya iyon. CJ. Bunsong hipag. Magsabi ka ng totoo. Si Ginoong Shen ay madalas mag-ehersisyo kamakailan. Naghahanda ba siya para magkaanak? Hindi naman. Nag-ehersisyo lang siya nitong mga nakaraang araw. Meron ako. Come here, 8. Tatanungin kita. Totoo bang malaki ang kayamanan ni Director Shen? Malaki ba talaga siya? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Siya lang. Pilak na si Bat, wax na ulo. Napakaliit na kawawa. Alam ko ang sukat niya sa bawat panahon. Malinaw sa akin lahat. Mukhang malalim ang relasyon ni Ginoong Shen sa taong ito. Hindi ba? Tama nga. Hindi lang puso. Normal na kasalungat na kasarian. Sino ang nakakaalam ng laki ng sukat? Tama. Shen Jingxi, bigyan mo ako ng paliwanag. Ano ba talaga ang mo? Ay naku, mga mabubuting magkakapatid lang kami. Nasabay na umiihi. Bakit ka galit ng ganito? Tama, ako ang kanyang kapatid na babae. Ang nag-iisa. Magdiborsyo na tayo. Tama na. Kailangan pang gawing malaking issue dito. Ngayon na agad, humingi ng paumanhin sa bituin. Hayaan mo ako na mag-sorry sa kanya, sa isang mapagpanggap na babae. Huwag mong siraan si bituin. Mag-sorry ka na agad. Walang paraan. Mag-sorry ka kay Xingxing. Jiang Ye. Alam mo ba kung bakit matagal na kayong kasal? Pero hindi kayo nagkakaanak. Dahil noong araw ng kasal nyo. Dahil sa isang hindi pagkasiya ko. Nagpa-vasectomy siya. Anong nangyayari dito? Jiang Ye. Jingxi. Hindi na muling mabubuhay ang patay. Lumayo ka. Kung may mangyaring masama kay Jiang Ye, isasama kitang libingin niya. Doktor. Tawagin mo ang doktor. Ngayon ang ikapitong araw ni Jiang Ye. Jiang Ye, bakit mo ako iniwan ng ganito? Ano ba ang sinabi mo kay Jiang Ye? Ayaw sabihin. Hayaan kang magdusa. Tawagin niyo. Shen Jingxi, ikaw na walang kwentang lalaki. Kanino mo ba ipinapakita ang iyong pagpapanggap na malalim ang pagmamahal? Sana mamatay ka ng hindi maganda. Hindi ka kailanman patatawarin ni Jiang kahit sa susunod na buhay. Jiang, kung wala ka na, hindi na rin ako mabubuhay. Huwag ka nang umiyak. Sobrang ayaw ko na. Sa mga reklamo ng mga babae. Humihingi ako ng makatarungang paghatol mula kay Yama. Talagang hindi makatarungan ang pagkamatay ko. Si Shen Jingxi, isang walang kwentang lalaki. Bakit siya nakakapag-enjoy sa labas? Na parang walang problema. Bakit ako ang pinahirapan ng puso at katawan? Ako lang. Humihingi ako ng awa sa Yama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Tiyak na gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Pahirapan ko siya ng 100 beses. Tigil, tigil, tigil. Mukhang hindi ka pa nasanay sa pagdurusa, ah. Bibigyan kita ng pagkakataong muling ipanganak. Sa araw ng iyong kaarawan. Kailangan mong mangolekta ng 100 puntos ng sakit. 7 araw. Kung hindi mo makokolekta, matatapos ang iyong buhay. Talagang ako'y muling ipinanganak. Shen Jingxi. Sa mundong ito, gagamitin ko ang paraan mo sa akin para sa'yo. Para pasakitan ka mentally. At saka,
babalik ko ikaw sa mahihirap na walang-wala. Hello, Jing Mai Jai. Song Jingzi. Dadalhin ka agad sa isang inuman na party. Bilang aking male best friend. Dadalo sa kaarawan ni Shen Jingzi. CJ, dadalhin ko agad. Halika, halika. Tayo, inom tayo ng isang baso. Halika, halika, tagay. Kung tatanungin mo ako, si Ginoong Shen at si Xingxing ay talagang bagay na bagay. Sabi niyo ba? Nga. Huwag kang magbiro. Si Xingxing at ako ay magkaibigan lang. Kaarawan ni Ginoong Shen ngayon. Bakit wala si ate? Pasensya na, nahuli ako. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang aking kaibigang lalaki. Si Song Jingzi. Hello, Ate Jiang Ye. Song Jingzi. Pupunta tayo sa party ng Wine Lupay. Bilang aking best friend na lalaki, dadaluhan ko ang birthday ni Shen Jingzi. CJ, papunta na ako agad. Halika, halika. Tayo-tayong lahat mag-inuman. Halika, inom tayo. Sabi ko nga eh. CJ, Shen at si Xingxing ang mas bagay sa isa't isa. Tama ba, mga kaibigan? Nga. Huwag kayong magpaloko. Magkaibigan lang kami ni Xingxing, parang magkapatid. Kaarawan ngayon ni Ginoo Shen. Bakit hindi mo kasama si Tia? Pasensya na, nahuli ako. Ipapakilala ko kayo sa lahat. Ito ang aking best friend na lalaki. Si Song Jingzi. Si Song Jingzi. Kasintahan ni Jiang Ye mula pa noong bata sila. Lumaki akong suot ang isang pantalon mula pagkabata. Magandang kaibigan. Maligayang kaarawan. Sino ang sasama sa'yo suot ang isang pantalon? Sige na, sige na, sige na. Halika, umupo ka. Maglaro tayo ng sabay. Halika, halika, umupo dito, dito. Pumunta ka kunin ang alak. CJ. Maglaro tayo ng totoo o saktan. Anong masasabi mo sa big time adventure? CJ, pwede. Kung sino ang mapunta ng bote, siya ang susunod. Talo ka. Tatanungin kita ng isang tanong mula sa puso. Sabihin mo ang tatlong sukat ng katawan ng isang babae na pinakakilala mo. At tawagan mo para verify. Bust measurement, 108.5 cm. Under bust measurement, 71.8 cm. Waist measurement, 59.6 cm. Hip measurement, 70.7 cm. Katatapos ko lang sukatin. Noong high school pa ako. Hindi nagbago kahit kaunti. Tumahimik ka na. Yung bilis mo sa kamay, malayo pa rin sa asawa ko. Dati hindi ganyan si Tia. Parang ibang tao na ang itsura niya. Naging iba ang mukha ni Ginoong Shen. Jiang Ye, ano bang ibig mong sabihin? Hey, 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 dumating ka para magdusa. Hindi para mamatay. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ba ng 100 puntos ng sakit? Tumaas ang sakit ng puso ng 5. Sa kasalukuyan, 5 ang sakit ng puso. Sino ang nagsabing kailangan mong kolektahin ang mga sakit? Kailangan mo bang magpasakit sa sarili? Ganoon din ba kapag binubugbog mo ang masasamang lalaki? Nagtatanong ako sa'yo. Hindi mo naririnig. Anong nangyayari, mahal? Bakit sobrang ingay sa kaarawan? Ano bang ginawa niyo sa kanya? Tapos nagtatanong ka pa kung ano ang nangyari. Nagsiselos ang asawa. Basta laro-laro lang yan sa pagitan ng mga kaibigan. Nagbibiro lang. Huwag mong seryosohin. Walang dapat ipag-alala. Anong best friend? Siya ay isang lalaki. Ikaw na batang ito. Paano ka magsalita? Matagal na kitang sinabihan. Tungkol sa asawa ko. Yung babae na may kaunting ganda. Kailangan mong bantayan ng mabuti. Sila ni Ginoong Song ay magkakasama ng lumaki. Iba ang relasyon nila kumpara sa iba, kaya normal lang iyon. Pero, hindi naman siya magtataksil sa'yo, di ba? Siyempre naman, sa panahon ngayon, kung hindi tumakas ang asawa,
Mabuti na rin ang 1 taon mong pagsisikap ay hindi nasayang. Huwag kang magulo. Nakakabahala. Kung dati, siguradong magagalit siya at makikipagtalo sa akin. At mas lalo pang magiging ayaw ni Shen Jingxi. Bakit bigla na lang nagbago? Ako ang magulo. Pinatest mo ang isang lalaki sa sukat mo. Anong mga lalaki at babae? Lahat ay magkakapatid. Saan ba ang pagkakaiba ng lalaki at babae? Ikaw at si Zhou Xingxing. Hindi ba't magkapatid din? Pinapayagan pa siyang matulog sa gitna natin. Kakatapos lang bumalik ni Xingxing mula sa ibang bansa. Hindi siya sanay sa hotel. Hindi maganda ang ventilasyon sa guest bedroom. Hayaan na lang natin siya. Matulog siya sa gitna namin. Paano magiging pareho iyon? Palagi akong tinatrato ng bituin bilang kuya. Bakit hindi pareho? Song Jingxi. Palagi rin akong tinatrato bilang ate. Jayang Jai. Nagdagdag ng 5 puntos sa sakit ng puso. Kasalukuyang sakit ng puso ay 10 puntos. Shen Jingxi. Nakaraang buhay. Kumusta, kapatid kong si Zhou Xingxing? Madalas kang lumalabas sa ating buhay. Ganoon mo ako pinipigil. Na magsalita. Sinasabi mong ako'y nagpapalaki ng bagay. Ngayon, ginamit ko ang paraan mo sa akin para sa'yo. Nakakatuwa. Nagalit ka pa. At ayaw ba sa akin ni kuya? Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Kung hindi, umalis na lang ako. Huwag kang matakot. Wala kang kasalanan. Shen Jingxi, humingi ka ng tawad sa kanya. Ano nang sinabi mo? Pinaabot mo ako na humingi ng tawad sa kanya. Oy, nabasag na ang depensa. Sa nakaraang buhay, madalas akong pinapapagsori. Ang mga salbahe ay talagang masama. Ito ang ginawa ng hipag ko ngayon. Medyo labis ba ito? Labis? Ano bang labis? Ganito na ang trato ni Ginoong Shen sa hipag noon. Sa kalooban, talagang mahal na mahal niya ang hipag. Ngunit hindi mo pinahahalagahan. Itong bumerang na ito, na bumabalik kay Ginoong Shen mismo. Kung hindi, ano pa? Kakalanding lang ni Song Jingxi. Hindi pa nga nakabawi sa jet lag. Dumaan na para batiin ka sa iyong kaarawan. Bilang may-ari, hindi alintana ang kulay o estado. Dito, binato ang baso ng alak. Nabuhos ang inumin sa mga bisita. Hindi ba dapat humingi ng paumanhin? Tama na nga. Baka hindi maganda ang mood ni kuya ngayon. Isa lang namang jacket iyon. Huwag mong hayaang maliit na bagay na to. Masira ang pagkakaibigan niyo bilang mag-asawa. Sino ang kuya mo? Si Song Jingxi. Ikaw na lalaki. Anong klase ng green tea yan? Si Jayang ay asawa ko rin. Bitawan mo ang kamay mo. Anak na babae. Magpapaalam na ako. Tingnan ko lang si kuya. Ginoo Shen. Medyo hindi stable ang emosyon niya. Hindi siya magka-violent, di ba? Hindi ko kayang tiisin ang ganitong klase ng pang-aabuso. May mas magandang palabas pa sa huli. Anong gagawin mo ngayon? Dahil hindi siya tinatanggap dito. Hindi na rin ako narito para manatili. Mga kuya, mag-enjoy kayo dyan. Kami ng mga babae, paalam na muna. Ate Jayang. Liu. Ang galing ng mga galao parang tigre. Tumaas ang sakit sa puso hanggang 25. Noong nakaraang buhay pagkatapos mong mamatay, si Shen Jingxi ay nagmamakaawa para mabuhay. Ipinapakita nito na may pagmamahal pa rin siya sa'yo. Alam ko naman talaga, kung hindi, walang silbi ang ganitong taktika sa kanya. Pero, ang isang lalaki na walang hangganan sa pagiging bastos, hindi karapat-dapat na mahalin ako. Umalis na tayo. Salamat sa'yo ngayon. Isang tawag lang. Babalik ka na para makasama ako sa palabas. Sa ganitong malaking palabas, bakit ka pa magpapakipot sa akin? Hindi ko lang inasahan. Si Jayang na hindi natatakot sa langit o lupa, ay napahirapan din, na kailangang humingi ng suporta sa iba. Nga, hindi ko rin inakala. Sa nakaraang buhay, dahil lang ayaw ni Shen Jingxi, parang nilagyan ako ng sumpa. Automatikong pinutol ang lahat ng ugnayan sa mga kalalaking iba. Kabilang si Song Jingxi, ang kapitbahay na kapatid na lalaki na lumaki kasama ko. Noong mga nakaraang beses na bumalik ako sa bansa at inanyayahan kitang magkita, lagi mo akong tinatanggihan. Ngayon ang unang pagkakataon na ikaw ang nag-imbita sa akin. Ilang beses na. Song Jingxi, excited na umuwi sa bansa at niyayang magkita kami. Pero ako'y naghanap lang ng dahilan dahil kay Shen Jingxi. Dahil lang sa bahagyang nagbuntong hininga ang noo niya. At naghanap ng dahilan para tumanggi. Jing Bai Jai. Manood tayo ng pelikula mamaya.
Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sa susunod na lang. Hello, Ate Jayang. Maligayang kaarawan. Nasa baba ako ng bahay mo. Galing ako sa abroad. Dinalhan kita ng paborito mo. Pero, kailangan ko pang pumunta kay Jingxi ngayon para manood ng scene. Sa susunod na lang. Sige na nga. Ikaw naman. Ingat ka sa sarili mo. At noong panahong iyon, akala ko pa nga na, ito ay para sa pag-ibig at kasal. Isang nararapat na sakripisyo. Ngayon ay nakakatawa na isipin. Ako ang nagtayo ng mataas na pader para kay Shen Jingxi. Siya naman ay para sa tinatawag niyang mga babaeng kapatid. Ay nagbukas ng malayang daan. Hayaan si Zuxingsing na tawaging kapatid. Paulit-ulit na nilalabag ang aking hangganan. At ang aking nararamdaman. Ek, kung hindi ka na masaya, maghiwalay na tayo. Hindi kailangang magpumilit na manatili. Dahil lang sa isang sugal. Sa tabi ng isang taong ganyan. Hindi sulit. Aalis ako. Pero hindi ngayon. Binigyan ako ni Yama ng 77 araw. Kailangan ko munang gamitin si Shen Jingxi para makalikom ng sakit ng puso. Siguraduhin mong makaligtas ka. Kapatid. Basta bumalik ka lang. Nandito lang ako palagi. Sige na. Sa madaling salita, salamat sa iyo ngayon sa pagtulong mong gumanap ng ganitong malaking palabas. Paalam. Jayang din, ang totoong nagmamahal sa'yo, ay magpapatuloy na magmahal ng matatag. Magpapatuloy na magmahal ng matatag. Sa loob ng dekada-dekada, araw-araw. Hinding-hindi mawawala ang iyong pagmamahal. Nandito na si Shade. Akala ko matagal na kayong hindi nagkita. Kailangan niyong mag-usap ng magdamag. Galit pa rin siya. Nakapagbigay na ng sampal. Kailangan ng isang candy. Ang ganitong emosyonal na pag-ugoy ay talagang nakakasakit sa puso. Jayang Nye. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, dinala mo ako sa kahihiyan kasama ang isang ligaw na lalaki. Ngayon, basta na lang. Naiinis ka pa rin. Tapos na ba? Ano ba ang tingin mo sa akin, Shen Jingxi? Ang nangyari ngayon? Ikaw ang unang hindi nagbigay ng respeto kay Song Jingxi. Mahirap na nga siyang makabalik. At nagpunta pa talaga para sa iyong kaarawan. Ganyan ang trato mo sa kanya. Song Jingxi, Song Jingxi. Nandyan na naman si Song Jingxi. Lahat ng sinasabi ay para ipagtanggol siya. At pinapapakuha ka pa ng sukat mo. Ngayon ang kaarawan ko. Sama mo siya at umalis na. Walang anuman yan. Huwag ka masyadong sensitibo. Si Song Jingxi ay isang taga-disenyo ng damit. Hiniling ko lang sa kanya na gumawa ng isang gown para sa akin. Noon ay ganoon lang ang sinabi ko. Para lang mapagaan ang atmosfera. Kung talagang may nangyari sa akin at sa kanya, magpapakasal ba ako sa'yo? Sige na, hindi na natin pag-usapan siya. Kaarawan mo ngayon. Huwag kang malungkot dahil dyan. Tingnan mo. Pinili ko ito para sa regalo mo sa kaarawan. Jayang Ye, inaakala mo ba akong tanga? Katatapos lang mag-post si Song Jingxi sa kanyang moments. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng diamond-studded brooch. Ano ba ito sa akin? Hindi ba ito yung regalo niya? Libre ba? Wala naman. Inisip mo lang sobra. Itong cufflink na ito, at yung brooch ay mula sa iisang koleksyon. Binili ko silang magkasama. Anong pinagkaiba nun? Yung cufflink na binigay ko sa'yo ay basic na modelo. Tahimik at maayos. Angkop para sa pang-araw-araw na suot. Para kay Song Jingxi. Siyempre, ito ay regalo para sa matalik na kaibigan. Kaya dapat, maganda ito. Dapat kumikislap ito. Paano mo ako magagawa ng ganito? Hindi na maaga. Magulo buong araw ngayon. Pagod na ako. Matutulog muna ako. Nagsisigarilyo ka pa at umiinom. Matulog ka na lang sa guest room ngayong gabi. Jayang din. Hindi mo ako ginanito noon. Maliit na bata, maliit na bata. Ilang puntos na ang sakit ng puso ngayon? 30. Ang landas ng pagpapahirap sa mga walang kwentang lalaki. Mahaba at mabigat ang daraanan.
Pagkalipas ng 7 araw, ay ang handaan ng pamilya Shen. Pagdating ng oras, lolo at lola ni Shen Jingxi, magulang niya, pati na ang mga tiyo, tiya at kamag-anak ay darating din. Pagkaraan ng 7 araw, sasamahan ako sa pagtanggap sa pagtitipon ng pamilya Shen. Tinitiyak kong magagawa ko ang tungkulin. Sa laki mong parang tigre at oso. Ako lang ang nakasuot nitong bestida. Kaya lang makayanan. Umalis ka. Mailaman ako dito. Hindi ka tulad ng mga iyon. Mga mahihina na babae. Matulog ka. Parang yakap ang isang kawayan. Talagang hindi ko alam kung paano mo ito nakakayanan. Pinto, sawa na ba? Bakit hindi mo pa ako sinisigurado? Sa lahat ito sa'yo. Sabi ko, maganda ito. Kailangan mo pang ipatri sa akin. Sa harap ng hipag, nahiya ako. Gagan ay darating din. Pamilya ng angkan ng Shen. Madalas siyang maglakad ng magulo. Wala rin siyang angkop na kasuotan. Yung iba pang mga damit, hindi niya magustuhan. Ayaw niya nitong kasuotan mo. Ibigay mo na lang sa kanya ito. Pumili ka pa ng isa. Isingil mo sa kumpanya. Ito ang pinili ko ng maingat. Isang custom-made na damit. Para sa salu-salo ng pamilya Shen. Isama mo si Zuk Singsing. Magaling. Nakakainis talaga. Sabi mo hindi ako pupunta. Pinilit mo pa akong pumunta. Magsuot ng ganitong masikip na damit. Hindi ako sanay. Parang pinipiga ako. Huwag mo nang pasanin si Hipag. Mas mabuti siguro tanggalin ko na. Jayang Nye. Hindi lang naman ito isang gown. Huwag kang masyadong kuripot. Huwag mo nang tanggalin. Ang ganda ng suot mo. Ang ganda ng itsura mo. Kung dati, siguradong magagalit si Jayang. Nakakagulat. Bakit hindi na siya nagagalit ngayon? Talaga bang hindi na siya nagmamalasakit? Ek, ang ganda pa rin ng iyong panlasa. Nandito naman kayo lahat. Si Jayang din. Bakit suot niya ang damit ko? Ito ang inihanda ko para sa salu-salo ng pamilya. Naka-high fashion gown. Kayo ang nagsusuot. O customized couples design ba ito? Mukhang medyo maliit ang damit na ito. Kamakailan lang ay nagpalakas ako. Pabalik, papagawa ko ulit sa tailor. Ito ang bagong regalo mo sa akin para sa kasal. Jayang din. Bakit siya nakasuot ng damit ko? At saka, ano ang nangyari sa relo na ito? Binayaran namin siya bilang kabayaran. Noong araw na iyon, sira ang ginawa mo. Sa custom-made na suit ni Song Jingxi. At ayaw mo pang humingi ng tawad. Bilang asawa mo. Siyempre, kailangan kong ipahayag ang paumanhin para sa'yo. Tungkol naman sa relo, nakita kong sasali siya sa salu-salo. Kailangan niya ng relo, at hindi mo naman ito lagi suot. Kaya ibinigay ko na sa kanya. Isang damit at relo lang naman iyon. Hindi ka naman ganun ka masarap magtipid, di ba? Jayang, nagbago ka na. Hindi ka ganito dati. Mahal, hindi na maaga ang oras. Ang mga magulang at mga kamag-anak at kaibigan. Naghihintay na sila sa atin. Tara na. Jingxi, dapat na rin tayong umalis. Kung may mga magulang kayong kasing galing ninyo, iyan ang dahilan kung bakit na ituturo nyo si Jingxi, na isang batang may kakayahan. Sabi ko nga talagang ang lahi ng Shen ay may magandang asal. Si Jingxi ay nagmamahal sa kanyang asawa. Sama-samang nagtutulungan ang mag-asawa. Kaya naman ang Shen ay patuloy na umuunlad. Tama, tama, tama. Si Ginoong Shen at Ginang Shen, Kuya Shen at ang kanyang asawa. Hindi ba sila mga perpektong magkapareha? Kapag payapa ang pamilya, umuunlad ang lahat. Halika, halika. Saan na sina Jingxi at Jayang? Bakit hindi pa sila dumarating? Tingnan mo, naghihintay na ang mga kamag-anak. Sige, titingnan ko nga. Ano ba ang nangyayari sa kanila? Ano ba talaga? Bakit si Ginoong Shen hawak ang ibang babae? At saka, bakit si Ginang Shen ay hawak din ang ibang lalaki? Ganito ba ang ugali ng pamilya Shen? Paano ka nakarating dito sa Shen Jingxi? Nawawala.
Mga di mapaggalang. Tingnan mo kung anong ginagawa mo. Sa harap ng maraming tao. Isang may asawa. Na nakikipaghalikan sa ibang babae. Nagmamahalan. Anong klaseng asal iyan? Sobrang nakakahiya na. Ang dangal ng pamilya natin. Ikaw ang nagpalala ng kahihiyan namin. Hindi ka pa ba bibitaw? Tay, lolo, lola. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Ano pa ang kailangan mong ipaliwanag? Ang pamilya ng Shen sa loob ng ilang henerasyon ay may mahigpit na tradisyon. Hindi kailanman nangyari ang ganitong iskandalo tulad ng sa araw na ito. Shen Jingxi, sa tingin mo ba ay may mga nagawa ka na? Makakalipad na tayo. Maliit din. Alam ng nanay na palagi kang nag-iisip sa kabuuan. May estilo, marunong sa asal. Hindi kailanman gagawa ng mga bagay na tulad ng sa araw na ito. Ba't ganun? Si Jingxi ba ay nang bully sa'yo? Sabihin mo kay mama. Siguradong kakampi ka ni mama. Wala naman, mama. Tatay, lolo at lola. Sa lahat ng mga kamag-anak na Shen na narito, nagkamali kayo ng pagkaintindi. Si Zhou Xingxing ay kapatid na babae ng asawa ko. At si Song Jingxi ay kaibigan ko lang na lalaki. Tama ba? Asawa, kapatid na babae, lalaking best friend. Saan nanggaling ang tinatawag na babaeng kapatid? Mga kalaro lang sa baraha. Hindi mo ba nakita? Nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Shen. Narinig ko si Shen Jingxi. Unang nagkaroon ng babaeng kapatid. Pinilit si Ginang Shen na gayahin siya sa pagkakaroon ng lalaking best friend. Sa tingin ko, ito ang kaparusahan. Nakita na, si Zhou Xingxing ay ang inas. Shen, unang pag-ibig niya noong mahirap pa siya. Pero nang hinayang siya sa kahirapan ng pamilya Shen, at sumama sa isang anak mayaman, at tumakas sa ibang bansa. Narinig ko na marami raw kaso ng ilayek sa ibang bansa. Pero hindi ko talaga alam kung siya ba ay may rates na. Nagsisinungaling kayo. Nagkalat ng chismis. Maniwala kayo o hindi, sisirain ko ang mga bibig ninyo. Tumahimik kayo, mga babaeng tulad mo na mayabang sa yaman. Hindi kailanman papapasukin sa pintuan ng pamilya namin ang Shen. Jingxi, Layangxi, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin ngayon at magbigay ng kasagutan kay Xiaoye. Ang mga bagay sa pagitan natin, ayusin na lang natin ng pribado. Kailangan mo bang ipaalam ito sa lahat bago ka titigil? Hindi mo ba sinabi na si Zhou Xingxing ay parang kapatid mong babae? Mayroon ba kayong isang bagay na ayaw ipakita sa publiko? Jiang Ye, alam mo ba, sinasaktan mo ang dangal ng bituin. Ikaw mismo ang nagsabi. Walang nangyaring anuman sa inyo. Kayo ay walang sala. Shen Jingxi, kaya mong harapin ang iyong mga gawa. Sinasaluduhan kita bilang isang tunay na lalaki. Jiang Din, Jingxi, ang ginagawa mo ay sobra na talaga. Noon, ikaw ay mahirap at walang kahit ano. Pero kinuha mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya para suportahan ka. Sa tingin ko, para kang tanga na nalinlang. Bulag ang mata, bulag ang puso. Xiaoye, kahit ano pa ang gawin mo, susuportahan ka ng nanay mo. Si Jingxi lang, hindi ka karapat-dapat. Nanay, pasensya na, ni. Gusto kong magpakasal kay Shen Jingxi. Magpakasal. Hindi ako sang-ayon. Magpakasal. Hindi ako sang-ayon. Wala kang karapatang sabihin yan. Jiang Din, pwede bang huwag mong gawin ito? Tama na ang pakikialam. Ako at si Star ay magkaibigan lang. Never kong nagawa ang kahit ano. Na ikasasama ng loob mo. Hindi mo pinapahalagahan. May magmamahal sa'yo ng tunay. Ikaw. Anong ibig sabihin yan? Jingxi, hindi mo pa rin maintindihan. Jaye, ate. Matagal na kitang niloko. Sa usapin ng pamilya namin, Shen. Hindi ka pwedeng makialam, babae. Jaye, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Buntis ako. Hindi pwede. Shen Jingxi, ano ba ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ikaw at si Xiaoye ay kasal na ng maraming taon. Xiaoye, dapat na akong mabuntis. Bata pa. Ma, aayusin ko na ito para sa iyo. Ang pinakamahusay na nutrisyonista. Ma, hindi ka talaga mabubuntis. Siguradong may pagkakamali. Sabi ko nga, pasensya na, Ginoong Shen. Hindi ito ang anak mo. Ito, hindi siya ang anak niya. Impossible. Alam mong mahal mo ako. Paano mo magagawang taksilan ako dahil lang sa kanya? Dati, mahal na mahal kita. Ngunit ngayon, hindi na. Paano mo masasabing hindi na mahal? Tapos hindi na talaga. Siguradong hindi totoo yan. Siguro sinasadya mo lang gamitin ang pagbubuntis para mapasaya ako. Para mapilit akong bumalik sa'yo. Diba? Shen Jingxi, talagang sobrang mayabang mo naman. Walang sinuman ang mamamatay kung wala sila sa isa't isa. Ako rin, Jiang.
Kung mawawala ka, mas magiging maganda pa ang buhay ko. Bakit? Bakit mo ako pinagtaksilan? Ikaw ang nagwasak ng ating pag-ibig. Bakit mo ako tinatanong? Jingxi, ikaw, umalis ka. Niloko mo ako. Hindi ka naman talaga buntis. Nakita kitang umiinom. Pupunta ako sa banyo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Ate Jayang, umabot na sa 66 ang heart touch score. Tuloy-tuloy lang. Jayang Nye, huwag mong isipin na kapag nakahanap ka ng mabuting lalaki, para gumanap sa ganitong eksena, makukuha mo ang puso ni Shen Jingxi. Sa puso niya, hindi ka kailanman makakatalo sa 10 taong pagkakaibigan namin. Kung ganoon, bakit hindi kanya pinakasalan sa loob ng 10 taon? Maghihiwalay din siya sa iyo balang araw. Tingnan mo yung selos niya kanina. Siguro sa susunod na buhay mo pa yan mangyayari. Huwag kang magmayabang. Hintayin mo na lang. Pagkalipas ng 7 araw, yun ang taunang pagtitipo ng pamilya Shen. Tiyak na papalayasin kita sa pamilya Shen. Ang posisyon ng asawa ng Pangulo ng Shen ay akin, si Zhu Xingxing. Umupo ka sa passenger seat. Ayokong umupo sa passenger seat na ginamitan ng ibang babae. Jayang din. Pag-usapan natin. Maaari mo bang? Huwag mo nang kausapin si Song Jingxi. Parang magpapalambot na siya. Noong nakaraang buhay, ako ang nagmamakaawa. Pero hindi kita nakita na nagmalasakit. Hindi ka naging mahina ang puso. Pwede ba? Huwag mo nang kausapin si Zhu Xingxing. Ulit na naman. Bakit palagi kang may problema kay Zhu Xingxing? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Ulit na naman ito. Ano ba ang ginawa ni Song Jingxi sa'yo? Palagi mo siyang ginagawa ng problema. Ako ang asawa mo. Araw-araw kang lumalabas para magkita kayo. Hindi ko na kaya. Kailangan mong ipaglaban ako. Shen Jingxi, ako ay ikinasal sa'yo. Hindi ako ibinebenta sa'yo. Hindi ba kahit ang kaunting kalayaan sa pakikisalamuha ay wala na ngayon? Bakit parang ibang tao ka na ngayon? Hindi ka ganito dati. Sabi ko na sa'yo noon pa. Kung may nangyari man kami niyan, nasa kindergarten na ang mga bata. Hindi na dapat ikaw pa, na nag-aaway dito ng walang dahilan. Ako. Siyempre, ako'y makitid. Ako'y nagiging walang dahilan. Siyempre, ako'y makitid. Ako'y nagiging walang dahilan. Ngunit tanungin mo ang iyong konsensya. Mula nang bumalik si Song Jingxi. Anong klase ka na ngayon? May puwang pa ba ako bilang iyong asawa sa iyong mga mata? Ngunit tanungin mo ang iyong konsensya. Mula nang bumalik si Zhu Xingxing. Anong klase ka na? May puwang pa ba ako bilang iyong asawa sa iyong mga mata? Sa harap ng napakaraming tao, pinahirapan mo ako. Regalo sa kaarawan o isang libreng regalo. Ang aking bagong kasal na regalo. Bagong kasal na damit. Sabi mo, ibigay na lang. Sa susunod, pati ikaw. Kailangan mo nang ibigay sa kanya. Nakakabahala. Ginagawa ko sa iyo ang ginawa mo sa akin. Nagalit ka pa nga. Jayang Nye, paano ba kita tinrato nitong mga taon? Walang problema sa pagkain at damit. Hindi mo kailangang magtrabaho. Ano man ang gusto mo, binili ko para sa iyo. Hindi pa kasama dito. Lahat ng ito ay karapatan ko. Buong Shen na pamilya. Hawak ko ang 60% ng shares. Kahit na hindi ako may-ari. Ang lahat ng mayroon ka ngayon ay ari-arian pagkatapos ng kasal. Karapatan kong makuha ang kalahati. Kahit na ganito, hindi mo na kailangang ibigay. Sige, si Song Jingxi ay darating para maghiganti sa akin. Maganda ang relasyon ko kay Zhu Xingxing. Pero iyon ay para lang sa magkapatid. Kailangan mo bang gawin ito sa ganitong paraan? Sinasabi ko sa iyo, may hangganan ang aking pasensya. Kailangan mo nang putulin ang relasyon mo sa kanya. Magsisi at magbago. Maaari kong kalimutan ang nakaraan. Ngunit kung magpapatuloy ka sa ganito, tayo. Jayang Jay. Parang naiinis na siya ng sobra. Ngunit mas marami ang nalilito. Nagsusuka na ako sa buhay. Mas masakit pa ito kaysa makipag-away sa kanya. Sa pagsigaw sa kanya, at pinapahiya pa siya. Hindi ko alam kung siya ay baliw o hindi. Ang alam ko lang, masaya ako. Ginay. Nasa 70 na ang halaga ng pananakit ng puso. Bakit ganito kalayo na ang narating ng halaga ng pananakit ng puso? Ang bagal ng progreso. Mas maraming pinahirapan ni Shen Jing. Nasanay na siya. Mukhang kailangan pang palakasin ang pag-ikot ng pananakit para mabilis na maabot ang 100 puntos. Pagtitipon ng taon ng Shy. Magandang pagkakataon ito.
Noong nakaraang araw, asawa ko. Hindi mapakali na bumili ng ginto. Binili niya ang lahat ng ipon na 500,000 ng ginto. Ngayon naman, bumaba na sa limitasyon ang presyo. Ikaw na sunod-sunuran. Hindi tulad ko na bumili ng bagong enerhiyang sasakyan. Bagong modelo, mas maraming features, mas mura pa. Malapit na ang bagong taon. Hindi ko rin alam ba yung taon. Magkano ang bonus sa katapusan ng taon? Noong nakaraang taon, si Ginang Shen ang nagdoble ng aming bonus sa katapusan ng taon. Nag-away si Shen at ang kanyang asawa ngayong taon. Ang aming mga araw, hindi maganda. Ate sa asawa. Ang unang sayaw ng Jingxi ngayong taon. Ako ang inimbitahan. Sabi mo, sa posisyon mong Shen Tai-Tai, gaano ka ba talaga katagal maupo? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. Pero sigurado akong wala ka ng pagkakataon. Kung hindi, hindi ka magtatagal ng ganito katagal. Bilang isang kapatid, mananatili ka pa rin sa tabi niya. Kaya subukan mong malaman sa puso niya. Kung sino ang mas mahalaga sa kanya, ikaw ba na asawa niya? Mas importante pa rin ako, kapatid. Mukhang. Malapit nang magsimula ang klasikong eksena. Hinalo mo ako, ha? Jane Zai. Jane Zai. Jane Zai. Masakit ba? Sasama kita agad. Sa pinakamagandang ospital ng Shen. Na may pinakamagagaling na doktor. Sa buong Beijing. Si Jiang din. Nandito ako sa tabi mo. Hindi mo ba ako kayang alagaan? Ang sugat ko. 10 beses niya. Shen Jingxi. Naiinggit ka ba kay Jing Zai? Kaya sinadyang ibagsak ang Champagne Tower. Para masira siya. Binalaan kita. Kung may mangyari kay Jing Zai, huwag kang magalit. Hindi kita pababayaan. Pagtutuunan kita ng 10 beses na kabayaran. Anak ko. Ayos lang ako. Isang maliit na sugat lang. Ginoo Shen. Hindi niya sinasadyang gawin yun. Huwag mong sisihin siya ng sobra. Shen Jingxi. Hindi mo siya matanggap ng ganito. Anong kakayahan ang nasaktan mo siya? Kung may kakayahan ka, sa akin ka lumaban. Kung may lakas ka, harapin mo ako. Ako, wala akong ginawa. May thesis dito lahat. Hindi ako nanonood ng kiki. Pinaniniwalaan ko lang ang nakikita ko mismo. Dahil maganda ang relasyon ko kay Song Jingxi. Kaya ginamit mo ang ganitong mababang paraan. Akala ko ikaw. Ganito ka walang kwentang tao. Talagang nadismaya ako sa'yo. Sa tingin mo ba, ganito ako sa mata mo? Sasabihin ko sa'yo. Si Song Jingxi, may magandang ugali, hindi nakikipag-away sa'yo. Hindi ako nagpapabaya kahit sa maliit na bagay. Humingi siya ng paumanhin. Ito, hindi pa naman malinaw ang investigasyon. Ayaw nang ipahiya ang presidente sa taunang pagtitipon ng kumpanya na humingi ng paumanhin sa iba. Hindi ito tama. Sadyang nilalait si Ginoong Shen ba? Ang ginang siya ay tunay na ibang tao na ngayon. Gusto mo bang marinig kung ano ang sinasabi mo? Jingxi, ayos ka lang ba? Noong una, hindi ka man lang humingi ng tawad. Ngayon, nakasakit ka pa ng tao. Hindi ka pa rin humihingi ng tawad. Ito ba ay ang edukasyon ni Ginoong Shen? O baka naman, sa palagay mo, Ginoong Shen, ipinanganak kang mas mataas sa iba, para magmalaya mong manakit ng iba. Jane Zai, sa tingin ko, kung hindi mo ayusin ang sugat mo, maa-infect ito. Idadala kita sa ospital. Jiang Ye, nasa mata mo ba ako? Ek, wala akong kahit anong sakit. Siyempre, naiintindihan ko. Talagang nilalaro mo yung paraan ng isang walang kwentang lalaki. Naiintindihan ko ng malinaw. Kung hindi mo pupuntahan sa ospital yung sugat na to, baka maghilom na ito. Dagdagan pa ang sakit, 10 points. Sa ngayon, 80 na ang sakit. Sa wakas, umabot na sa 80. Pero hindi pa sapat. Kailangan pa ng kaunting ganda. Dalhin kita sa isang biyahe. Ek, gusto mo bang magbiyahe tayong dalawa? Huwag kang makialam. Kumuha ng litrato at i-post sa social media. Nabook mo na lahat ng maaga.
Dali, dali, dali. Bumalik ka sa bahay para makita ang reaksyon ni Shen Jingxi. Dito mo lang makikita. May titihi sa bahay. Laging may paraan ang taong nagmamahal sa'yo para mapasaya ka. Sabi ko gusto kong manood ng pagsikat ng araw. Agad siyang nag-book ng tiket. Jingxi, huwag ka nang mainis. Sinasabi ko na sa'yo noon, hindi mo mapipigil ang ganitong babae. Masakit ba talaga? Tutulungan kitang mawala ang sakit ha. Parang dati. Star, huwag kang ganyan. Bakit nga ba? Ganito naman tayo dati. Tuwing hindi ka masaya, ako ang laging nasa tabi mo. Ginagawa ko yan para mapasaya ka. Dati ay dati. Ngayon, naiinis ako. Gusto ko lang mag-isa at magpahinga. Lahat sila ay pumunta na sa hotel. Ikaw, nananatili ka pa bang dalisay dito? Lahat sila ay pumunta na sa hotel. Ikaw, nananatili ka pa bang dalisay dito? Hindi possible. Hindi rin sigurado si Jiang na makipagtalik sa ibang lalaki. Hindi ako naniniwala na gagawin niya iyon. Bumili sila ng tiket sa eroplano na aalis ng alas 7 ng gabi. Papuntang Bali. Ngayon, alas 9 na ng gabi. Isang lalaki at isang babae. Sa banyagang lupain. Sa tingin mo, kaya ba nilang maging malinis? Hindi. Hindi ako naniniwala. Sinabi rin sa akin ni Jiang na si Song Jingxi ay isa lamang niyang kaibigan. Talaga bang naniniwala ka na may purong pagkakaibigan sa pagitan ng lalaki at babae? Hindi ba tayo ay Jingxi, alam mo na. Matagal na kitang gusto. Bituin. Huwag ganyan. Kasal na ako. Pero ang kasal mo kay Jiang Ye, malapit nang mabigo. Hindi. Hindi ko hahayaang iwan ako ni Jiang Ye. Makipaghiwalay ka sa kanya. Mag-aasawa tayo. Mamahalin kita magpakailanman. Hindi ako makikipaghiwalay kay Jiang. Ang dami na nating pinagsamahan. Mahal na mahal ko siya. Mahal din niya ako. Pupunta ako sa Bali. Anong ginagawa mo? Ibawi mo rin ang luya. Jingxi. Kailangan mo pa akong samahan para manood ng pagsikat ng araw. Bilang kabayaran sa pagpapanggap kong boyfriend mong kaibigan. Bilang kabayaran, ngayon nagkaubo ako. Nasiyahan ka na. Alam mo ba kung bakit ako nagkasipon? Dahil nilamig ka lang siguro. Hindi. Dahil wala akong resistensya sa'yo. Walang laban ako sa'yo. Tara na. Matagal ka nang nasa abroad. Wala kang natutunan. Natuto ka namang magsalita ng walang patumangga. Sabi mo nga, marami kang niligawan sa abroad, di ba? Ek, alam mo naman. Para lang sa paghihintay sa'yo. Matagal-tagal na akong walang karelasyon. Sayang naman. Kasal na si ate. Walang problema. Maaari akong maghintay na maghiwalay si ate. Kahit gaano katagal. Parang noong bata pa tayo. Hindi pwede. Si ate ay may asawa na. Kailan ba maghihiwalay si ate? Pasensya na, Ginoong Shen. Nakita ko lang si Song Jingxi na nakabook sa hotel. Pero, hindi ko nakuha ang numero ng kwarto. Walang silbi. Ginoong Shen, kalma lang po kayo. Nakita ko pa ang isa pang impormasyon. Kapakipakinabang na impormasyon. Sabi mo, Ginoong Shen, nakita ko ang post ni Song Jingxi na dati niyang ipinost tungkol sa pag-book ng tiket papuntang Bali. Sa kanyang moments na hindi nakikita ng iba. Parang, si Ginoong Shen lang ang makakita. Naiintindihan ko na. Jingxi, ano nang nangyari? Hindi naman talaga pumunta si Jiang sa Bali. At hindi rin siya bumili ng tiket para kay Song Jingxi. At hindi rin niya sinamahan siya para manood ng pagsikat ng araw. Yung post ay gawa ng masamang lalaki na si Song Jingxi na sinadyang ipakita sa akin. Ito, imposible naman yata. Kung hindi, bakit hindi maglakas loob si Song Jingxi, yung masamang lalaki, na ipakita ito sa publiko? Dahil ayaw niyang makita ito ni Jiang. Mapanlin lang na lalaki, masamang lalaki. Ipapakita ko ang kanyang nakakainis na mukha. Kay Jiang Ye. Anong tinitingnan mo? Nag-message si Shen Jingxi sa akin. Sinasabi niyang masamang lalaki ka.
Ek, gusto mo ba? Kung mahuli ko si Song Jingxi, ang masamang lalaking iyon, sisisihin ko siyang mabuti. Tara na. Anong nangyari? Si Shen Jingxi. Si Song Jingxi. Ikaw iyon. Ek, alam mo rin naman, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Bakit hindi natin gawin ng totoo ang palabas? Pangit na kuya, sinasamantala mo pa ako. Mag-ingat ka, baka kitain kita. Binababalaan kita. Kung hindi lang, dahil sa instinct, wala akong pakialam kung makita ni Shen Jingxi. Putang ina, bakit ko kailangang magtago kay Shen Jingxi? Para lang kay Song Jingxi na ito. Nakuha mo na. Paano? Nakita ko sa aking feed sa social media. Sinundan mo pa papuntang Bali. Yung mga maliit mong kalokohan. Matagal ko nang nalaman. Malinaw na may ibang babae kang binili ng tiket papuntang Bali. Pero sinasadyang ginawang parang si Jayang ang binili niya para sa'yo. Para lang mapag-away tayo. At masira ang aming relasyon bilang mag-asawa, di ba? Si Ginoo Shen, matalino talaga siya. Medyo matalino si Shen ah. Nagsusumamo ako sa'yo. Lumayo ka sa asawa ko. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Paano mo balak akong harapin? Yung maliit na kumpanya ni Shen. Hindi pa rin makakatakot sa akin. Mukhang hindi pa lubos na naimbestigahan ni Gi. Shen, ako ang tagapagmana ng pamilyang Song sa Beijing. Halika, halika. Song Jingxi, ikaw na masamang lalaki. Habang niloloko mo ang asawa ko, nakikipagrelasyon ka pa sa ibang babae. Nagmumukhang malapit. Ginoong Shen, karapat dapat ka bang magsabi ng ganyan? Si Jayang ang pinaka nagmamalasakit sa mga taong hindi tapat sa kanilang nararamdaman. Sabihin ko sa kanya ang mga ginagawa mo. Lahat ng ito, para hindi mo siya makuha habang buhay. Oh, gaya ni Director Shen. Kahit kasal na siya, walang boundary sa ibang babae. Sinasabi pa niyang tapat siya sa pagmamahal. Yung salitaang pagmamahal na tapat. Ikaw, tatawagan ko na si Jayang Ye. Ihahayag ang iyong tunay na pagkatao. Hello, congratulations, nanalo ka sa premyo. Nanalo ka ng 1,000,000. Asawa. Sabi ko na nga ba, yung kaibigan mong lalaki. May masamang balak sa iyo. Hindi lang niya ginamit ang pangalan mo para bumili ng tiket ng eroplano. Sinubukan pa niyang sirain ang relasyon natin. At nakipagrelasyon sa ibang babae. Nakuha ko pa nga ng video bilang ebidensya. Oh, hindi ka ba nagagalit? Niloko ka niya. Hindi ba't pinakaayaw mo? Ang niloloko ka. Tama nga, galit na galit ako. Yung babae na katabi ni Song Jingxi kanina. Bakit parang kamukha ni Jayang? Impossible. Si Jayang iba, paano ko siya hindi makikilala? Hindi pwede. Hindi possible. Hindi siya si Jayang Ye, sigurado ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung may gusto kang ilabas, ilabas mo na. Ginoo Shen, may bagong balita kami. Ginang, tiyak na sumakay ka na. Sa eroplano papuntang Bali. Ano? Dagdagan natin ang 1-0 sa sakit ng puso. Kasalukuyang sakit ng puso. Nasa 90. Ang galing. Kulangan na lang ng 10 puntos sa sakit ng puso. Matatapos na ang gawain na ibinigay ng Yama. Hello. Pwede bang malaman kung saan nakatira? Yung 2 bagong check-in. Pasensya na, Ginoo. Ang aming hotel ay may patakaran. Naprotektahan ang pribadong impormasyon ng bawat bisita. Impormasyon ng ibang mga bisita. Jayang Ye. Tiyak na, papaalisin ko si Shen Jingxi sa iyo. At ibabalik ang dapat na sa akin. Na posisyon bilang asawa ng presidente ng Shen. Jayang Ye. Wala ka nang natira. Ito na ang huling araw. Malapit nang dumating si Haring Yama. Yung itinakdang 7 araw at 99 na araw noon. Pero ang kasalukuyang puntos mo sa paghihirap ay nasa 90 lang. Nababahala na rin ako. Pero wala na akong magagawa. Paano kung makikipaglaro kay Shen Jingxi? Yung sakit na dulot niya, nananatili pa rin sa 90. Mukhang kailangan ko nang maging mas matindi. Si Jayang at si Song Jingxi. Sila ang nagpatingin sa gynecologist. Baka naman, buntis si Jayang. Jingxi,
Hindi ako nakapunta ngayong buwan. Baka buntis ako. Hindi pa ito ang resulta. Wala pa bang lumabas? Pero, ang ospital na ito ay pinunduhan ng Shen. Kung sakaling may makita talaga, ayaw kong malaman niya. Si Jiang din, kahit nabuntis ka o hindi. Gagawin kong maging positibo ang resulta ng iyong pagsusuri. Nabuntis. Ew. Ano? Ayan, Gil. Zeo, katatapos lang ni Jiang. Anong pagsusuri ang ginawa niya? Ginang presidente. Pumunta siya para magpacheck kung babae ba siya buntis. Lumabas na ang resulta. Hindi siya buntis, Ginang. Gusto kong malaman mo ang resulta niya. Maging buntis. Ayan, Gil. Zeo, hindi ito alinsunod sa mga patakaran ng ospital. Nakalimutan mo ba na ang ospital na ito ay pinunduhan ni Shen Jingxi? Ngayon, si Shen Jingxi ang pinakasumusunod sa akin. Kung hindi mo susundin ang sinasabi ko, maghintay ka na lang na matanggal. Ninakaw ng buong industriya. Baguhin. Gagawin ko na ngayon. Jiang din. Akala ko gusto mo lang makakuha ng atensyon ko. Akala ko seryoso ka. Mahal mo pa rin ba ako? Ang batang ito, kanino ba talaga siya? Kunin mo siya. Ano ang sinabi mo? Mahal mo ba talaga ako? Ang batang ito, kanino ba talaga siya? Kunin mo siya. Anong sinasabi mo? Kang, ate Kang. Kumilos ka na. 9-1. Mukhang tama ang direksyon. Jingxi, huwag ganyan. Maaaring si Tia ay nagkamali lang sa isang sandali. Anong ugali yan sa'yo? Matagal na tayong kasal. Hindi ba't normal lang na magbuntis? Bakit ka naman nag-aalalang sobra? Ano ba talaga ang nangyayari kay Jiang? Parang hindi siya kinakabahan kahit kaunti. Nakalimutan mo ba? 3 linggo na ang nakalipas ng lasing kang umuwi. Hawak ako ng hindi bumibitaw. Ngayon, bilangin natin. Halos pareho na ang oras. Pakawalan mo ako. Mahal, hindi mo pwedeng iwan ako. Hindi ka pwedeng makipagkasama sa isang tao na may apelyidong Song. Papalayas ko si Zuxingsing. Bumalik tayo sa dati. Mabuhay tayo ng maayos, okay ba? Matagal na tayong hindi nagkalambingan. Gusto ko. Ngayoy, pakawalan mo ako. Matagal na tayong hindi nagkalambingan. Gusto ko. Bitawan mo na. Sa ganitong mga araw, walang kahit kaunting sakit na nararamdaman. Matagal ko nang gustong sampalin ka. Hindi ako nagsinungaling. Pero sa huli, naduling siya ng suntok ko. Paano? Yung mga bagay na nagawa mo mismo. Hindi ka na makapangahas aminin na anak mo siya. Dagdagan ang sakit sa puso ng 2 puntos. Kasalukuyang antas ng sakit sa puso. Nang 77, asawa ni Kuya. Huwag ka nang magpaloko pa dyan. Baka hindi mo pa alam, di ba? Araw ng kasal. Hindi siya masaya dahil sa akin. Kaya nagpa-vasectomy siya. Ang bagay na ito, alam ng mga kaibigan sa paligid. Ikaw lang ang hindi alam. Kaya, ang bata sa tiyan mo. Hindi talaga siya sa kanya. Ganun ba? Salamat sa pagsabi sa akin ito. Bakit hindi ka man lang nagagalit? Bakit ang gaan ng pakiramdam mo? Para kang walang pakialam. Dapat sana ay magpaliwanag ka. Sino ba itong batang ito? Ang asawa ay nagpagawa ng vasectomy para mapasaya ang kanyang kaibigang babae. Sa araw ng kasal, nagpa-opera siya. Jiang din. Alam mo ba kung bakit hindi kayo nagkakaroon ng anak? Sa kabila ng tagal ng inyong kasal. Dahil sa araw ng kasal. Nagpagawa siya ng vasectomy dahil sa isang bagay na sinabi ko. Kaya't nagpa-sterilize na siya. Sa paligid, lahat ay nagsinungaling para sa kanya. Ganitong bagay, kapag nangyari sa sinumang babae, sobrang galit ang mararamdaman. Ngunit hindi nila alam na ako ay muling isinilang. Alam ko na ang bagay na ito sa nakaraang buhay. Mula sa mga salitang hindi sinasadya ni Zuxingsing, na hindi niya napigilang sabihin. Kung hindi rin sana ako nagka-emotional breakdown at tumakbo palabas na nabangga ng sasakyan. Jiang Ye, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Kanino ba talaga ang batang ito? Ano pang ipapaliwanag? Lahat tayo ay mga matatanda na. Paano nga ba dumating ang batang ito? Hindi mo ba alam? Ikaw, paano mo nagawa iyon? Kung ayaw mo akong paniwalaan. Kahit anong paliwanag na sasabihin ko. Sa iyong pananaw, ay wala ring iba kundi ang pag-iwas at kasinungalingan. Jiang Jai. Nasa 78 na ang sakit. Kulang na lang ng 2 puntos. Jiang din. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. A-abort ang bata. Huwag ka nang makipagkita kay Song Jingxi. A-abort ang bata. Huwag ka nang makipagkita kay Song Jingxi. Tungkol sa mga nakaraan, maaari kong isipin na hindi ito nangyari.
Kung hindi, maghiwalay tayo. Anong sinasabi mo? Alam kong narinig mo. Bakit ang tigas ng ulo ni Shen? Ang cute ng bata. Paano mo masasabing basta na lang patayin? Ano ang pinagkaiba nito sa pagpatay? Gusto ko talaga ang mga bata. Sabayan natin siyang palakihin. Gusto ko pareho, lalaki man o babae. Jiang Ye. Ganito mo talaga siya kamahal. Kahit magdiborsyo tayo, kailangan niyang ipanganak ang anak niya. Bakit? Sobrang sakit na nito. Jiang Ye, babalik na ako para magulat. Dahil, wala ka ng silbi sa akin. Ipapadala ko ang kasunduan sa diborsyo sa bahay mo. Jiang Ye, ano ng karapatan mo para tratuhin ako ng ganyan? Hindi ako papayag na magdiborsyo. Ayan, Gi. Jiang Ye, ano ang dahilan ng iyong kahilingan sa diborsyo? Ito ang ebidensya ng pangangalunya ni Shen Jingxi at Zhu Xingxing. Sa loob ng kanilang kasal, napakadali lang ng hinihiling ko. Ayon sa batas at sa kasunduan bago kasal. Akin ang nararapat. Hindi pwedeng kulangan kahit isang sentimo. Sa mga dokumentong ito, at saka sa iyong walang kasalanan sa loob ng kasal, siguradong hahatulan ka ng korte, ng patas, kumuha ng mas maraming ari-arian. Abogado, Jiang Ye, sana mag-isip kang mabuti. Maghiwalay, hindi ito laro. Matagal ka nang siire. Shen, sanay ka na sa marangyang buhay. Matagal ka nang hiwalay sa lipunan. Sigurado ka bang makakaangkop ka? Sa mundo sa labas, ayon sa kasunduan, makakakuha ka ng 60% ng bahagi ng kumpanya. Pero ano naman ang halaga nun? Akala mo ba madali ang pamamahala ng kumpanya? Laro ba to? Wala ako. Kaya mong kontrolin. Napakalaking pinggan. At ang komplikadong relasyon sa negosyo. Yung mga shares na hawak mo, patuloy lang bababa ang halaga. Tungkol naman sa kanya, sa mas maganda ang salita, ay isang taga-disenyo ng estilo ng bansa. Sa madaling salita, isa lang siyang maliit na mananahi. Nagsugo na ako ng tao para imbestigahan. Hindi siya posibleng maging tagapagmana ng pamilya Song. Kaya mong mapanatili ang kalidad ng buhay ngayon ba? Kahit hindi ko man makuha ang mana sa pamilya Song. Sa aking bahagi sa kumpanya ng Song, hindi ito matutumbasan ng grupo ni Shen. Lalo na, mas bata pa ako kaysa kay He. Shen, at may 8 pirasong eggs pa. Sa madaling salita, iniwan mo ako. Mas lalo ka lang magdurusa. Basta handa kang umamin ng pagkakamali. Hindi ako magpapalaki ng anak ng ibang lalaki. Ikaw ang nagpalaglag ng bata. At nagpa-sterilize ka pa. Ang mga nangyari noon. Pwede kong isipin na parang hindi nangyari. Maaari pa tayong bumalik sa dati. Tama ang iyong pagsusuri. Para rin ito sa ikabubuti mo. Noon, narinig ko na kapag naghiwalay, lalabas, ang pinakamabagsik na bahagi ng pagkatao. Hindi pa ako naniniwala. Shen Jingxi, ngayon talagang ipinakita mo ang masamang ugali ng mga lalaki. Ng buong buo. Una, ang marangyang buhay ni Gian. Shen, hindi mo ito ibinigay sa akin. Ito ay sa pamamagitan ng aking sariling pawis, kabataan, at ang pinaghirapang pera ng aking mga magulang, na na-invest ko. Hindi ito mula sa iyong limos. Pangalawa, sino ang nagsabi sa iyo? Napapalitan ko na ang iyong kumpanya. Pwede kong ibenta ang mga shares na iyan. Sa iba, anong sinasabi mo? Hindi mo pa rin maintindihan. Sa kasalukuyang halaga ng Shen Group, ang 60% ng shares ay sapat na para mapunan ang buong buhay ko, Jiang Ye. At maging sa susunod na buhay, mas masaya pa ako kaysa sa iyo. Mas malaya, mas comfortable. Kahit nahawakan ko lang ang perang ito, pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko. Halimbawa, maglakbay sa buong mundo. O kaya, magpaaral ng 10 o 8 mananahi. Patawanin mo akong maging masaya. Ginoong Shen, huwag ka nang mag-alala. Kapatid Jingxi, hindi mo siya dapat sang-ayunan. Huwag mong kalimutan. Sinabi mong nagkaroon ako ng relasyon habang kasal. Ngunit ikaw ay buntis na. Kahit na magduda pa ako sa'yo. Sa kasinungalingang kasal, sa panlilinlang na pumirma ako ng kasunduan sa pag-aari. Pagdating ng araw, hindi ka makakatanggap ng kahit isang sentimo. Ginoo Shen, walang karanasan si Miss Jiang sa pagbubuntis. Kaya ang mga sinasabi mo, hindi ito totoo. Ginoong Shen, ito ang ulat ng medical check-up ng ospital ng Shen. Totoo talaga. Paano ito posible? Jiang Din, niloko mo ako. Hindi kita niloloko. Itong ulat, talagang akin ito, tungkol sa nakita mo. Bakit ganoon? Dapat mong itanong sa iyong mga nakababatang babae. Zhou Xingxing, ano ba talaga ang nangyayari? Tulungan mo akong tawagin ang doktor na may apelyidong Wang. Dito. Ginoong Shen, talagang nagkamali ako. Siya iyon. Si Binibining Zhou. Ginamit niya ang pangalan mo para takutin ako.
Kung hindi ko siya tutulungan, kung siraan mo ang asawa kong buntis, ako ay ipasasara. Aalisin. Chow Sing Sing. Ako. Hindi ko alam. Ikaw. Sadyang sinadya mo. Sadyang ginawa ko iyon. Sadyang pinakinggan mo. Ang usapan ko kay Song Jingxi. Jingxi. Hindi ako dumating ngayong buwan. Baka buntis ako. Kung hindi ka naman buntis, bakit mo kailangang aminin iyon? Ako ay sumusunod lang sa daloy, gaya ng nais ng iyong nakababatang kapatid na babae. Siyempre, lahat ng ito ay kasalanan ni Shen Jingxi. Ikaw ang nagsisi sa loob ng kasal na ito. Ulit-ulit mong pinapayagan ang iyong nakababatang kapatid na babae. Muli at muli, nasaktan mo ang iyong asawa. Para sa ibang babae ay nagpatuli. Talagang isang malaking kalokohan. Ang kapalaran ng kasal na ito ay ikaw ang nagdulot. Jiang Din. Maari kong ipaliwanag ang bagay na ito. Nagsisinungaling ka. Sadyang niloloko mo ako. Ayokong magpatuloy pa sa pagsasalita. Pumirma ka na. Huwag mo nang patagalin pa. Kung pipirma ka ngayon, pwede ko pang pag-isipan. Ibigay ang 60% ng shares ng Shen. Ibebenta ko sa'yo. Kung patuloy pa itong madelay, hindi ko na matitiyak kung kailan. Dahil sa kakulangan ng pera, ibebenta ko na ang aking bahagi. Ang kalaban mong si Ginoong Wang ay nakipag-ugnayan na sa akin. Jiang Din. Matagal na kaming mag-asawa. Bakit kailangan mong maging ganito katiyak? Jiang Din. Noon tayo. Sobrang mahal natin ang isa't isa. Para sa pag-ibig. Walang pag-aatubili. Talaga bang, wala ka bang kahit kaunting pag-alala sa nakaraan? Ikaw ang nakalimot sa iyong unang layunin. Ang dating Shen Jingxi ay hindi pa si Ginoong Shen. Isa lamang siyang dukhang binata na may mga pangarap sa puso. Ako ang hindi pinakinggan ang pagtutol ng mga magulang at inilabas ang lahat ng aking ipon. Kahit na magmakaawa pa sa magulang mo, para lang makuha ang iyong unang pondo sa pagsisimula. Nandito kami sa isang luma ng spring bed mula sa palengke. Nagkain kami ng instant noodles ng 2 taon. Ikaw ay nag-aaral hanggang gabi sa pagguhit. Ako naman ay nasa tabi, nag-aayos ng mga materyales para sa iyo. Paglabas mo para magbenta, nabibigo. Bumabalik kang nakalugmok. Gusto kong gawin ang lahat para mapasaya ka. Ayos lang yan. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mong gawin yan. Sa araw na makuha mo ang malaking order, magiging masaya kang parang bata. Hinihila mo ako habang umiikot. Nangako ka sa langit. Sabi mo ako ang ibinigay ng langit sa'yo. Na pinakamahalagang biyaya. Walang iba kundi ikaw. Kung wala ka, wala ang aking ngayon. Kapag nakalista na ang kumpanya, ikaw ang pinakamalaking shareholder. Gusto kong maging pinakamasayang babae sa mundo. Pagkatapos, sa wakas ay nagtagumpay ka. Naging matagumpay ang ating kumpanya sa paglista. Dumoble ang halaga sa merkado. Tinupad ko ang aking pangako. Sa engranding salusalo ng tagumpay. Sa harap ng lahat ng media. At lahat ng bisita. Ipinasa ko sa iyo ang dokumento ng 60% ng bahagi ng kumpanya. Mula sa iyong sigaw, ang mabuting asawa ay sumusuporta sa aking mga ambisyon. At sa sandaling iyon, ako'y isang mabuting asawa na mayaman. Akala ko talaga, magtatagal tayo ng masaya magpakailan paman. Pero ang lahat ng ito, nagbago mula nang bumalik si Zuk Sing Sing sa bansa. Yung dating, na tinanggihan ka dahil mahirap ka. At sumama sa mayaman na second generation, na dating nobya, matapos mong makamit ang tagumpay. Bumalik na siya. Hindi ganito, dahan-dahan niyang pinlano. Bilang kapatid na babae, unti-unting pumasok sa ating buhay. At ikaw, Shen Jingxi, hindi lamang hindi tumanggi, kundi pinapabayaan pa siya. Puso, ay sa mga pagkakataong ito ng pagkadismaya. At paghitog, dahan-dahang lumalamig, nawasak. Sa huli ng kasal na ito, ibibigay ko sa iyo ang huli kong mensahe. Ano iyon? Ang nagkulang sa asawa. Walang yaman na papasok. Ang tagumpay ng Shen ay dahil sa akin. Kalahati nito ay dahil sa aking tulong. Ngayon, buhay. Walang Shen na wala ako. Sisirain lang ito sa iyong mga kamay. Kasinungalingan, bawat tagumpay ng Shen ay bunga ng pagsisikap ni Jingxi Jie. Wala kang kinalaman dito. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari sa loob ng 2 taon. Kung paano ang Shen. Ayos. Pumirma na ako. Jiang Ye, magsisisi ka talaga. Pag-alis sa'yo, ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Maligayang diborsyo. Jiang Din, may sasabihin akong magandang balita sa'yo. Ginoong Yama,
Hindi ko inasahan na may ibang paraan ka. Nadagdag na regalo para sa'yo. Isang maliit na regalo ng pangnegosyong intuwisyon. Binabati kita, Ate Jayang, sa pagkakaroon ng pangnegosyong intuwisyon. Naway maging reyna ka ng venture capital sa lalong madaling panahon. Ginto sa mga kamay. Nasa akin ang buhay na puno ng swerte. Ngayon pa lang talaga nagsisimula. Kapatid, paano mo nalaman na gusto ko ang bulaklak na ito? Mahalagang tao. Siyempre, palagi kong naaalala. Ang mga gusto ng taong mahal ko. Isang sanga lang ng bulok na bulaklak. Natutuwa ka na. Eto. Tara na. Iwan mo ako. Magsisisi ka talaga. Hihintayin kita. Uuwi kang umiiyak para magbalikan tayo. Ginoong Shen. Malaki ang problema. Lumabas ka. Kumatok. Pumasok muli. Version. Pumasok. Ginoong Shen. May problema sa proyekto sa Bicheng. Ang pondo na inihanda natin ay nagkaproblema. Nawala na. Nawala ang pondo. Bakit hindi mo sinabi agad? Ako, ikaw ang nag-utos sa akin. Na muling pumasok. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba kakakuha lang natin ng 50 milyon mula sa bangko? Bilang pondo para sa proyekto. Saan ang pera? Patawag mo sa akin ang finance. Finance. Ang finance ay kapatid ni Miss Zuk Singsing. Sa pang-araw-araw, hindi mo siya makikita. Napakahalagang posisyon. Paano mo maipagkakatiwala? Sa isang tambay na nagtapos lang ng junior high, sabi mo sa akin, kailan naging kanya ang finance? Sino ang pumayag? Tawagin mo ang AEC dito. Ginoong Shen. Che. Si Miss Zuk Singsing ang ina. Bakit hindi ko alam? Noong panahon, ang finance director, tumangging bigyan si Miss Zhou ng 1 milyon na bonus sa piyesta. Si Miss Zhou ay pinagsabihan ang finance director at pumunta si Miss Zhou sa inyo para magreklamo. Sunggaban ka pa. Noong una, para mapasaya siya, diretso mong pinalayas ang finance director. At personal mong inaprubahan si Miss Zhou na magkaroon ng karapatang magpasya sa EC ng grupo. Miss Zhou, kaya binigay niya ang posisyon ng finance director sa kanyang kapatid. Pagkatapos, basta't may empleyadong hindi niya gusto, naging kamag-anak na niya. Sa mga nakaraang taon, may mga usap-usapan sa loob ng kumpanya. Ano ang mga usap-usapan? Tungkol sa mga pusa at aso ni Eme. Zhou, pwedeng maging pamunuan ng grupo. Masama. Ginoong Shen, pakalmahin po ang sarili. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng pondo para maresolba ang krisis sa proyekto sa Hilagang Lungsod. Sa loob ng 2 taon, sunod-sunod na pagkakamali sa desisyon ng kumpanya. Patuloy na bumabagsak ang kita. Malubhang pagkalugi. Lahat ng paraan para makalikom ng pondo. Sinubukan ko na. Sana nandyan si Jayang. Tiyak na hindi niya gagamitin ang mga ito. Mga magulong kamag-anak. Higit pa rito, hindi namin hahayaang malagay sa panganib ang grupo. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa proyekto sa Haicheng, nagawa ko na ang lahat ng bagong plano sa pag-develop. Narinig ko na, sa nakalipas na 2 taon biglang sumikat, babaeng reyna ng venture capital. Kamakailan ay interesado sa negosyo ng artificial intelligence. Naging labis ang interes. Ilang taon na ang nakalipas. Ginang. EQ. Jayang Yirin. Pinayagan ang aming Shen Group na pumasok sa negosyo ng NEI. At patuloy pa rin naming pinananatili ito. Ang linyang ito ng negosyo. Tinuturing na reyna ng venture capital na may swerte sa pagpili ng mga oportunidad. Walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. May kinalaman ba tayo dito? Pagkatapos ng 7 araw, reyna ng venture capital, gaganapin dito sa lungsod. Pagtitipon ng mga pinansyal, marami akong mga kaibigan na tinawagan. At nakakuha ako ng imbitasyon. Kung makakakuha tayo ng pamumuhunan mula sa reyna, tiyak na ang grupong Shen ay makakabalik sa ruro at maaaring umangat pa sa higit pang tagumpay. Ang pagtitipon ng reyna ng venture capital, gusto ko rin pumunta. Sa pagtitipon ng reyna ng venture capital, gusto ko rin pumunta. CJ, sabay na lang tayo kapag time na. Direction, yung mga dadalo sa pagtitipon na ito, mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan. Gusto nating mag-stand out at makuha ang pabor ng reyna. Kaya kailangan nating maghanda ng maaga. Narinig kong mahilig ang reyna sa mga mamahaling bagay. Bakit hindi? Nakuha ko na. Magbibigay ako ng budget na 10 milyon ngayon din. At pupunta sa tindahan ng mga mamahaling bagay. Pumili para sa kanya ng mga mamahaling alahas. Sino ang makakapag-isip? Sa mundo ng teknolohiya at pananalapi, ang lahat ay humahanga sa reyna ng venture capital. Ang tanging libangan ay ang mamili. Anong babae ang hindi mahilig mamili? Pero ikaw, katatapos lang maupo bilang pinuno ng pamilya Song. Palagi siyang hindi nasa grupo ng Song. Alam kong sumasama siya sa akin mamili. Hindi siya natatakot. Ang matanda mong amo ay mag-aalis sa'yo. Walang pakialam siya.
Hindi ako hangad sa negosyo. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Gawin ang gustong gawin. Narinig ko na ngayong araw sa Hilagang Lungsod. May dumating na Ocean's Heart. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa manager ng tindahan. Nag-order ako ng hindi tinitingnan. Sasamahan mo ba akong kunin ito? Princess, pakisakay na po. Ihatid ninyo ang mga gamit sa villa. Gongsi, paalam ng maingat. Bakit kailangang mag-budget ng 1,000,000? Para sa reyna ng venture capital. Nagbibigay ng regalo. Ito ang huling pondo ng aming Shen. Alam mo naman na siya ay reyna ng venture capital. Kaya mo na rin siyang kilala. Basta't makapag-invest siya sa atin, ang Shen, ay makakabangon muli. Ang halaga nito ay higit pa sa 1,000,000. Ang ganda nito. Miss, napakaganda ng panlasa ninyo. Ito ay bagong dating sa aming tindahan. Bagong Ocean Heart. Nakapresyo ng 15,000,000. Ang ganda. 15,000,000. Ito na. Maaari ko bang subukan? Pasensya na, dahil sa Ocean Heart na ito. Napakamahalaga. Hindi muna pwedeng isuot. Pwede ba? Mag-installment. Pasensya na po, Ginoo. Ang Ocean Heart na ito ay na-reserve na ng isang miyembro. Ano, na-reserve na? Iniisip mo lang na kami ay mga utang na hulugan. At minamaliit mo kami. Sasabihin ko sa'yo, kami ay mula sa Shen Group. Si Jiang Din. Si Jiang Din. Hindi mo ba alam na kami ni Jingxi ay madalas mamili dito sa tindahan na ito? Gusto mong magkataon lang, ano? Sasabihin ko na sa'yo. Ngayon, si Jingxi ay akin na. Ang buong Shen family ay akin na rin. At si Jiang Din. Kami ay nagdiborsyo na. Huwag nang makialam. Baka lalo lang kitang mawalang galang. Tadhana ang nagdala. Hanggang sa dulo ng panahon. Jiang Din. Huwag kang magbiro. Maniwala ka, pwede kong punitin ang bibig mo. May mali ba sa sinabi ko? Kayo isang mahal ng mas mataas na antas. Isang lalaking walang kwentang nangloloko sa asawa. Sinasabi na kayo ay itinadhana para sa isa't isa. Lahat ng ito ay pang-insulto sa kanila. Asawa, tingnan mo, sinaktan niya ako. Jiang Ye. Kayo, tanggalin mo ang maruming kamay mo. CJ. Sige na, ikaw ang tamad. Ngayon mo naintindihan na pinapayagan mong magandang lalaki sa labas na suportahan ka, di ba? Naintindihan mo na ba? Mabuting aso, huwag harangan ang daan. 0000000. Ang ganda talaga. Bakit siya ang nakakakita? Tayo hindi. Jiang Ye, hindi mo kayang bilhin. Huwag mong sirain. Ito ang regalo ko para sa regalo mula sa reyna ng venture capital. Ilagay mo na agad. Para sa reyna ng venture capital. Tama. Kami sa pamilya Shen ay malapit nang makatanggap ng investment mula sa reyna ng venture capital. At ang pusod ng dagat na ito ay regalo namin para sa kanya. Tanging ang reyna ng venture capital lang ang karapat-dapat sa napakagandang heart of the ocean. Anong tawa nyo? Ganito ang sabi. Nalaman niyo na ba ang tungkol sa reyna ng venture capital? Hindi pa, pero naniniwala ako na malapit na kayong makilala siya. Kilalang-kilala na kami ng reyna ng venture capital. Ilang taon na ang nakalipas. Kami sa Shen ay namuhunan na sa larangan ng artificial intelligence. Ang reyna ng venture capital na ito ay talagang pinahahalagahan ang larangan ng artificial intelligence. Ipinapakita nito na matagal na siyang nakatuon sa amin sa Shen. Baka nga, itong financial gathering ay para sa kanyang pag-invest sa amin, si Shen, at para sa negosyo namin. Tama, siguradong ganun nga. Ang nakakatuwa. Sana sa oras na yun kayo makilala ang reyna ng venture capital. Huwag kang mabigla. Para sa isang diborsyadong babae tulad mo, paano mo malalaman ang lakas ng reyna ng venture capital? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ilagay mo na ang heart of the ocean. Ginoo, hindi ito ang puso ng dagat na ito sa'yo. Wala kang karapatang hilingin kay Ginya na bitawan. 1,000,000. Mag-swipe ng card. 5,000,000. Hati-hating bayad. Ginoong Shen, paano ka na nga ba napunta sa punto na kailangan mong hatiin pa ang bayad ng 15,000,000 piso? Malapit nang makuha ng Shen Group ang pabor ng reyna ng venture capital at malapit nang muling umakyat sa ruro. Kahit na nakapasok na sa pinakamataas na grupo sa bansa. Sa buong bansa. Kung wala kang sapat na paningin, huwag na kayong mag-atubiling isara ito para sa amin. Pasensya na, hindi kami sumusuporta sa installment plan sa aming tindahan.
At saka, ang Ocean's Heart na ito ay para sa aming mga pinararangalan na miyembro. Inutusan ni Genli. Jiang, ano? Jiang, kayang-kaya mo ba ang ganitong mamahaling alahas? Huwag mong gawing mababa. Ang tingin mo sa iba. Asawa. Tingnan mo siya. Nagsasalita ng masama sa akin. Jiang Ye, narinig ko na nitong 2 taon. Ikaw ay sobrang bilib sa pagbili. Yung hati sa diborsyo natin. Matagal nang naubos ng husto. Yun lang. Kaya mo bang maglabas ng 15 milyon? I swipe ang card. Tagumpay ang pagbabayad ng 15 milyon. Elma, Jiang Ye, tanggapin mo ito. Naalala mo ba ang sinabi ko noong nagdiborsyo tayo? Ang sinabi ko noon. Ang lalaking nagkulang sa asawa ay hindi papasok sa yaman. Ang tagumpay ni Shen ay halos dahil sa akin. Kalahati nito ay dahil sa aking tulong. Ngayon, kung wala ako, si Shen ay masisira lang sa kamay mo. Ikaw, si Jiang din. Huwag kang masyadong mayabang. Ikaw lang ang nakakuha ng kaunting ari-arian. Dahil sa paghihiwalay namin. Sa pagkakataong ito, ginastos ko ng 1,500,000. Tingnan natin kung magkano na lang ang natira sa'yo. Aking pera. Sobra pa sa inyo ang iniisip ninyo. Jingzi, tara na. Tingnan natin. Tingnan natin. Kamusta? Reyna ng Venture Capital. Iyan ang may-ari ng Hongshan Capital. Nakita ko siya sa telebisyon. Iyan ang nagtatag ng pingguo. Kuke. Ngayon, ang mga narito sa pagtitipong ito ay mga bigating tao mula sa mundo ng pananalapi at teknolohiya. Kahit sino sa kanila sa isang galaw ng daliri, maaaring sirain ang aming Shen Group. Huwag mo akong pasukin sa gulo. Hindi naman ako tanga. Paano ko naman sila mapapagalit? Sa kabuuan, itago mo iyan. Yung ugali ng asawang presidente. Kung makakaahon ba ang Shen, ay nakasalalay sa salu-salo ngayon. Kung makakakuha ng pondo mula sa reyna ng pamumuhunan. Kamusta, kamusta? Paano siya naglakas loob na dumating? Anong nangyari? Huwag kang magpapanik ng ganito. Jiang Ye, paano ka nangahas na pumunta dito? Saan pa ba ako pupunta? Kailangan ko pa bang magulat kay Shen? Sigurado kang alam mo na ang tungkol sa Queen of Venture Capital, na malapit ng mamuhunan sa Shen, kaya sinundan mo ako dito. Sa pagtangkang mabawi ang ating relasyon, magpatuloy bilang misis ni President Shen. Nagdiborsyo na tayo. Pakiusap, huwag mo nang makagulo sa akin. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang simple ni President Shen kahapon sa tindahan ng alahas? Ikaw ba talaga ang nagpasimuno ng pagkakataong magkita tayo? Ngayon ay sundan mo pa ako dito. Hindi ba't para lang? Para mapansin ako. Para maibalik ang ating kasal. Ginoo Shen, mas matigas pa ang mukha mo kaysa sa pader ng lungsod. Talaga bang ganito kalakas ang loob mo? Ex-asawa, naubos na ang pera. Nagsisisi ka na ba? Aking pera. Sobrang dami nito, higit pa sa inyong inaasahan. Pero kayo, mga Shen, sa loob ng 2 taon, ay malapit nang magsara. Nasa bingit na ng pagkasira, di ba? Mas mabuti pa iyon kaysa sa iba na hiwalay na. Pero nagkakagulo pa rin ang relasyon. Malapit nang magsimula ang cocktail party. Ito ay para salubungin ang marangal na reyna ng venture capital, na siyang dahilan ng pagtitipon na ito. Hindi ka pwedeng dumalo. Kaya lumabas ka na agad. Kung hindi ako aalis, ano ang mangyayari? Kailangan kong tawagin ang gwardiya. Ihahatid ka nila palabas. Gwardiya. Ako ang pangulo ng Shen Group. Ang taong ito ay nagpapanggap na asawa ng pangulo. Pumasok siya rito. Paalisin mo siya. Ginoo, pakita po ang inyong imbitasyon. Walang imbitasyon. Mangyaring umalis na lang. Sandali lang. Itong Heart of the Ocean. Kailangan kong mapanatili ito. Tama. Ang Heart of the Ocean ay para rin sa atin. Na ibibigay sa reyna ng venture capital. Nasuot mo man o hindi, sayang lang. Alisin mo na yan agad at ibigay mo sa akin. Binili ko ito gamit ko ang pera ko. Bakit ko naman kailangang alisin at ibigay sa inyo? Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. Malapit nang dumating ang reyna ng venture capital. Kung makita niya ito, tiyak na hindi siya matutuwa. Kayo dalawa, pigilan ninyo siya para sa akin.
Ako mismo ang kukuha ng puso ng karagatan. Alisin ko ito. Bini-bini. Pasensya na po. Nakikita ko, sino sa inyo ang mailakas ng loob na pumasok ng walang pahintulot sa pagtitipon. Ay isang malaking kasalanan. Sino ba ang may lakas ng loob na manakit sa akin? Kung malaman ito ng reyna ng venture capital, na may gulo sa kanyang pagtitipon, siguradong magagalit siya. Isang salita lang, mapipigilan niya ang buong Shen clan. Basta makuha lang ang kwintas na ito. Tiyak na mapapakalma ang galit ng reyna ng venture capital. Ginoo, nakasakit ako. Ako ang reyna ng venture capital. Ikaw ang reyna ng venture capital. Ako pa ang dalubhasang nagdadala ng ginto. Alam niyo rin iyon. Kung isang salita lang ng reyna ng venture capital, maaaring wasakin ang buong Shen family. Ngayon niyo akong pinapahiya. Ang nakukuha niyo ay 100 patay na daan. Baka pa nga magyabang na reyna ka ng venture capital. Ikaw ay isang insulto sa reyna. Walang makakatulong sa iyo kahit sino. Jiang Ye, kukunin ko na ito ngayon, ang iyong puso ng karagatan. Ibigay ito sa reyna ng venture capital. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Walang anuman. Shen Jingxi. Zhao Xingxing. Palakihin ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Sino nga ba ang reyna ng venture capital? Mga iginagalang na panauhin, mga tao sa mundo ng teknolohiya, at mga bisita mula sa mundo ng pananalapi. Ang ingranding pagtitipon para sa reyna ng venture capital ay ngayon magsisimula na. Ngayon ay ating ihahayag ang misteryo ng reyna ng venture capital. Siya ay Ayan Gi, Jiang Ye. Impossible. Paano magiging reyna ng venture capital si Jiang Ye? Impossible. Hindi. Hindi ito totoo. Ipinapakilala ang reyna ng venture capital na si Jiang Ye. Ngayon, alam niyo na kung sino ako, di ba? Pangulo ng Shen Group at ang asawa ng Pangulo. Nakita niyo na ba? Jiang Ye. Paano ka magiging mataas na reyna ng venture capital? Ikaw na itinaboy ko mula sa Shen Group. Ang babaeng iniwan na ninakaw ko ang posisyon bilang asawa ng sihi ng Shen. Paano siya magiging reyna ng venture capital? Hindi possible. Tapos na. Ngayon, ako ay nag-aanunsyo sa ngalan ng Queen of Venture Capital. Simula ngayon, ang buong paghihigpit sa Shen Group. Hindi. Ang Hongshan Capital ay magpapasara ng buo. Ang financial chain ng Shen. Lahat ng supplier ng Pinggu Group. Ganap na tinanggal ang pakikipagtulungan kay Shen. Hindi. Jiang. Hindi. Reyna ng Venture Capital. Hindi mo pwedeng gawin yan. Si Shen ay ang buong buhay ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo si Shen ng isang pagkakataon. Reyna ng Venture Capital. Si Shen ay ang buong buhay ko. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Agad na humingi ng tawad sa reyna ng venture capital. Paano? Asawa ng Pangulo ng Shen Group. Ayaw mag-sorry sa akin. Ikaw ang may kasalanan, babae. Paulit-ulit mong ginawa na mapuot sa Queen of Venture Capital. Ikaw ang nakasakit kay Jiang Ye. Ikaw ang paulit-ulit na nagpadala sa akin. Nakapatid na babae. Kung hindi ko rin mapagsisisihan na mapuot kay Jiang Ye. Ikaw, masama kang tao. Sinira mo ang damdamin ko. Sinira mo ang 10 taong pagsisikap ko. Sisiin mo ako. Kung may sisihin, ikaw ang sisihin mo. Ikaw ang malinaw na kasal na. Pero nakikipagrelasyon pa sa ibang babae. Walang pakundangan. Kahit wala ako, si Zhu Xingxing, ay nandyan pa rin sina Wang Xingxing at Li Xingxing. Palayasin mo sila. Si Jiang din. Reyna ng Venture Capital. Venture Capital. Sunod, opisyal nang magsisimula ang cocktail party. Jiang Ye, talagang alam ko na nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo si Shen ng isang pagkakataon. Ikaw ang may kasalanan. Wala na lahat. Ang 10 taon kong pagsisikap, na wala lang ng ganito. Lahat ng ito, ay dahil sa iyong sariling kasalanan. Ikaw ang kumakain sa mangkok, habang tinitingnan ang kawali. Ikaw ang hindi tapat sa pagmamahal. Ikaw ang unang nanligaw sa akin. Kailangan kong linawin kay Jiang.
Gusto mo pa bang maghanap ng iba? Maibalik ang kanyang pagmamahal. Yung bagay na naging marumi na. Paano pa niya magugustuhan si Jayang? Isang pagtataksil lang. Hindi na kailangang magtiis buong buhay. Ikaw ang may kasalanan. Dahil pinabayaan mo akong magdiborsyo. Dahil sa'yo, naubos ang pera ko. At saka, ginamit ang ari-arian ng kumpanya. Ang kapatid mong lalaki. Ang mga magulang mo. Pati na rin ang mga kamag-anak mo. Wala akong palalampasin kahit isa. Maghintay kayo. Sa susunod na buhay, magugol kayo sa bilangguan. Umalis ka na. Jayang din. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo ng pagkakataon si Shen. Alam mo naman na nagkamali ka. Alam mong malapit ka nang matapos. Alam mong mawawalan ka na ng lahat. Pinalayas ko si Zuk Singsing. Ibinigay ko sa'yo ang lahat. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kung wala ka, lahat ng meron ako ay basura lang. Pakiusap, lumayo ka rin kay Jayang. Ang Shen ay ang aming pinagsisikapan. Napakahabang panahon ng iyong pagsisikap. Paano mo kayang hayaan na magsara ang Shen? Tama ba? Ang Shen ay isa ring bahagi ng iyong pagsisikap. Paano mo kayang tingnan itong masira? Ginoong Shen, talaga namang maraming nakakalimutan ang mga mayayaman. Noong naghiwalay tayo, nakuha ko na ang 60% sa Shen. Nakuha ko na iyon. Jayang, dating nagmamahalan tayo ng labis. Nabulag lang ako sa isang sandali. Ngunit ngayon, alam ko na ang tama. Shen Jingxi, bakit mo iniisip na kapag bumaling ka lang, nandito pa rin ako palagi? Ang tunay na nagmamahal ay mananatiling tapat. Hindi kailanman mawawala ang init ng damdamin. Hindi mo pinahahalagahan. Laging mayroong magmamahal sa iyo. Nakalimutan kong sabihin kay Ginoong Shen. Alam ko na noong nagdiborsyo kami. Nang si Zuk Singsing ay nasa ibang bansa, nagkaroon siya ng Impossible. Talagang imposibleng mangyari ito. Ginoong Shen, nagpapanggap pa siyang hinahabol